Sa bawat henerasyon, may mga tanong na paulit-ulit nating hinahanap ng sagot. Sino ba tayo bilang Pilipino? At saan tayo patungo? Sa gitna ng kasaysayan, may isang pangalan na patuloy na nagbibigay liwanag, si Dr. Jose Rizal. Hindi siya sundalo, wala siyang espada, ngunit binago niya ang takbo ng isang bansa. Sa kanyang mga salita, nagising ang bayan. Sa kanyang sakripisyo, nagsimula ang pagbabago. Okay, everyone, let's talk about the life and work of Rizal. Bakit kailangan pa nating pag-aralan ito? Matagal na to Requirement lang naman kasi. Okay. Ganun ba? Kung wala si Rizal, ano kaya tayo ngayon? Ba? Jose, halika muna. Huwag mong kalimutang kumain. Sandali lang po, inay. Matatapos ko lang po itong binabasa ko. Lagi ka na lang may hawak na libro. Ano bang nakikita mo diyan? Parang ibang mundo po, inay. Maraming bagay na hindi ko pa alam. At siya na magdadala sa iyo sa mas malayo, anak. Tay, gusto ko pong matuto ng mas marami para makatulong sa iba. Kung ganun, gamitin mo ang iyong talino ng tama. Jose, tandaan mo, ang tunay na talino ay hindi para sa sarili, kundi para sa kapwa. Sa simpleng tahanan, nahubog ang isang batang may pambihirang pangarap. Magandang umaga sa inyong lahat! Bago tayo magsimula, Rizal, bakit ang tahimik mo lagi? Mas gusto ko pong matuto kaysa makipaglaro. Mayabang yan. Akala mo kung sino. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi lakas. sino makapagpaliwanag kung ano ang aralin? Tumahimik ka. Rizal, anong masasabi mo sa aralin? Ang edukasyon po ay mahalaga. Ngunit dapat din ito maging makatarungan para sa lahat. Grabe, kala mo kung sino magsalita. Oo nga, parang mas magaling pa sa guro. Hindi ko po layunin maging mas magaling. Gusto ko lang po matuto. May kakaiba sa batang ito?
Sa murang edad, naramdaman na niya ang hindi pagkapantay-pantay. Rizal, araw-araw kitang iniisip. Sa bawat umaga ako'y nagigising, ikaw ang una kong naaalala. Kahit malayo ka, ramdam ko pa rin ang iyong presensya na parang hindi kailanman nawalang ating alaala. Naaalala mo pa ba ang ating mga pangarap, ang simpleng buhay na nais nating buuin kasama ang isa't isa? Junor, hindi kailanman nawala ang alaala mo sa aking puso. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas. Sa bawat araw na ako'y nag-iisa. Ngunit, may mas malaki akong tungkulin. Ang puso ko ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay para sa bayan na matagal nang naghihirap. Habang siya'y nasa Europa, mas lalong luminaw sa kanya ang kalagayan ng kanyang bayan. Ang aking mahal na Junor, sa bawat sandali na ako'y napalayo sa iyo, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng aking responsibilidad. Hindi ko pinili ang landas na ito para saktan ka, kundi para ipaglaban ang kinabukasan ng ating bayan. Mahal kita, ngunit mas kailangan ako ng Pilipinas. Patawad, Junor. Rizal, naunawaan kita kahit masakit. Ang pag-ibig ni Rizal ay hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa isang bansang kanyang ipinaglaban. Sa kanyang pananatili sa Europa, nasaksihan ni Rizal ang kalayaan na matagal nang ipinagkait sa kanyang bayan. At doon, isinilang ang isang ideya. Hindi ko na kailangan manahimik. Kung walang magsasalita, sino ang magtatanggol sa mga inaapi? Kung walang magbubukas ng katotohanan, mananatiling bulag ang bayan. Hindi ito laban ng mga espada, kundi laban ito ng mga isipan. Sa kanyang panulat, inilantad niya ang mga sugat ng lipunan. Sa Noli Me Tangere, ipinakita ni Rizal ang pang-aabuso ng mga prayle, ang kawalang hustisya sa mga Pilipino, ang paghihirap ng mga ordinaryong mamamayan. Rizal, sumunod ka sa simbahan. Ang katotohanan, kahit masakit, ay dapat ilahad. Ito ang aking sandata. Ang Noli Me Tangere ay hindi lamang aklat. Ito ay isang salamin ng lipunan. Isang babala, isang panawagan, at isang simula. Sa mga tauhan tulad ni na Crisostomo Ibarra, Elias, at Maria Clara, ipinakita ni Rizal ang iba't ibang mukha ng kolonyal na lipunan. Kung ito man ang maging dahilan ng aking kapahamakan, handa akong harapin ito. At sa paglabas ng kanyang akda, nagising ang diwa ng maraming Pilipino. Ang aklat na ito ay puno ng kasinungalingan. Hindi kasinungalingan ang katotohanan. Debe ser castigado! Kung ang pagsasabi ng katotohanan ay kasalanan, handa akong magbayad. Dito nagsimulang matakot ang mga nasa kapangyarihan.
Matapos ang Noli Me Tangere, hindi nagbago ang kalagayan ng bayan. Sa halip, mas lumala ang pang-aapi. Ang pag-ibig ay hindi sapat upang baguhin ang mundo. Ibinigay ko na ang lahat. Ngunit mananatiling bulag ang marami. Minsan, kailangan din ng sakit upang magising ang lahat. Dito isinilang ang El Filibusterismo, isang mas madilim at mapait na katotohanan. Sa akdang ito, ipinakita ni Rizal ang paghihiganti laban sa mapang-abusong sistema, ang desperasyon ng mga inaapi, ang posibilidad ng marahas na pagbabago. Sa katauhan ni Simon, ang nagbabalat kayong Ibarra, makikita ang isang taong pinuno ng galit. Hanggang salita na lang ba tayo? Delikado ang iniisip mo. Mas delikado ang pananahimik. Kung hindi nila pakikinggan ang katotohanan, pipilitin natin silang marinig ito. Samantala, si Basilio ay sumisimbolo sa pag-asa at edukasyon. Hindi na sapat ang pag-aaral, Basilio. May paraan pa. Hanggang kailan tayo maghihintay? Hindi kailangan dumaan sa dahas para magbago ang mundo. Dalawang landas, revolusyon o reforma. Hanggang kailan ba magtitiis ang bayan? Ito ba ang magiging kapalaran natin? Ang El Filibusterismo ay hindi lamang kwento ng galit. Ito ay babala. Babala na kapag ang katarungan ay patuloy na ipinagkait, ang kapayapaan ay tuluyang mawawala. Hindi ko nais ng dahas. Ngunit naunawaan ko kung bakit ito nangyari. Sa akdang ito, ipinakita ni Rizal ang pinakamadilim na mukha ng lipunan at ang panganib kapag ang tinig ng bayan ay hindi pakinggan. At higit sa lahat, ano naman ang mga pangarap niyo? Maging guro po, maging doktor, maging engineer. Kaya niyo yan, basta magsikap kayo. Ang pagbabago ay nagsimula sa edukasyon. Kahit malayo sa bayan, hindi tumigil ang kanyang paglilingkod. Rizal, sumama ka sa amin. Hindi niyo siya pwedeng kunin. Wala siyang kasalanan. May utos ang panlaan. Kailangan niya sumama ngayon din. Hayaan mo sila pasyanak. Kapatid, hindi ito makatarungan. Ang katotohanan ay hindi nasusukat sa katarungan ng mga may kapangyarihan. Sumama ka na! Hindi nila kayang ikulong ang katotohanan. Rizal! Sa gitna ng kaguluhan, bumalik sa kanyang puso ang kanyang iniibig sa dapitan, ang tanging pahinga sa kanyang laban. Palagi ka na lang abala. May oras ka pa ba para sa sarili mo? Doktor, lagi na lang kayong seryoso. Ikaw at ako. May dahilan naman para ngumiti. Nag-usap At ano naman iyon? ating puso. Nagkasundo. Magaling ka talagang magsalita. Magsama habang Hindi ako nagsasalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. sana Paano kung dumating ang araw na kailangan ninyong umalis? Maaari man akong umalis. Ngunit hindi ka maaaring mawala sa aking puso. Mananatili ako. sabay nating gawing kahapon ng
bukas. Dr. Jose Rizal, you're found guilty of rebellion against Spanish government. Kung ako ay nagkasala, ito ay dahil minahal ko ang aking bayan. You are hereby sentenced to death by firing squad. At kung muli akong mabubuhay, gagawin ko pa din ito. Dahil ang pagmamahal sa bayan ay hindi kailanman magiging kasalanan. Sa huling araw ng kanyang buhay, tahimik ang paligid, ngunit matatag ang kanyang puso. Paalam aking bayan, na minahal ko na higit pa sa aking sarili. Kung ang aking kamatayan ang magbibigay liwanag sa iba, tatanggapin ko ito. Para sa iyo, Pilipinas. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sa gitna ng araw, ang kanyang pananampalataya ang nagsilbing liwanag. Sa umagang iyon, isang buhay ang magtatapos, ngunit isang diwa ang mananatili. Dun ka! Kung ang aking kamatayan ang magigising sa bayan, handa ko itong iaalay. Para sa Pilipinas, Preparado! Kung ganun, gamitin mo ang iyong talino ng tama. Jose, tandaan mo, ang tunay na talino ay hindi para sa sarili, kundi para sa kapwa. Hindi ko po pinunin maging mas magaling. Gusto ko lang po matuto. May kaiba sa batang ito? Hindi ko pinili ang landas nito para sa kanta, kundi para ipaglaban ang kinabukasan ng ating bayan. Mahal kita, ngunit mas kailangan ako ng Pilipinas. Patawad, Leonard. Rizal, naunawaan kita kahit masakit. Ang pag-ibig ay hindi sapat upang baguhin ang mundo. Binigay ko na ang lahat, ngunit mananatiling bulag ang marami. Minsan, kailangan din ng sakit upang magising ang lahat. At kung muli ako mabubuhay, gagawin ko pa rin ito. Dahil ang pagmamahal sa bayan at hindi kailanman magiging kasalanan. Paalam aking bayan na minahal ko na higit pa sa aking sarili. Kung ang aking kamatayan ang magbibigay liwanag sa iba, tatanggapin ko ito. Consumatum es Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, ikaw raw ay bayani ng bayan. Buhay pinag-aaralan, kahit mismos alam ang iyong pangalan. Ang dating ay parang si Superman. Monumento ka kahit saan. Ay rami-rami mong nalalaman. Sino ka ba? Sino ka nga bang talaga? Sino ka ba? Sino ka ba? Mahal ko!
Anak! Anak ko! Anak ko. Ipagmamalaki kita, anak. At sa kanyang pagbagsak, nagising ang isang bayan at nagsimula ang laban para sa kalayaan. Nangolekta rin ng mga nobya Nelly, Josephine, Gertrude, Leonor Segunda at marami pang iba. Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon nga bang taong singdunong mo? Sino ka ba? So that's how lives and works of Rizal ends. Parang kailangan pa rin natin si Rizal ngayon. Hindi lang siya bayan, inspirasyon siya. Okay, that's correct, everyone. Ang tunay na bayani ay hindi namamatay. Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon na bang taong katulad mo? Sino ka? Sino ka ba? Sino ka nga bang talaga? Sino ka ba? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon bang Pinoy na kasing galing mo? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon bang Pinoy na katulad mo? Para sa Pilipinas, Preparados! Consumatum S. Tingog para magdibaw siya. Anak ko. Hindi ka maaaring mawala sa aking puso. Mahal yan. Sayang ako. Basta mo yun. Anak! Oh, duha man na. Kay anak man na. Pwede raman to. Ako nag-smile ko. Pwede raman to. At higit sa lahat, Hindi na sa pag-aaral, Basilio. May paraan pa. Gano? Hanggang salita na lang ba tayo? Delikado ang iniisip mo. Mas Ang aklat ito ay puno ng kasinungalingan. ang kasinungalingan ay hindi... Ang aklat na ito ay puno ng kasinungalingan. Hindi kasinungalingan ang katotohanan. Ang aklat na ito ay puno ng kasinungalingan. Ang aklat na ito ay puno ng kasinungalingan. Ang kasinungalingan Ay. Naunawaan kita kahit masakit. Masakit. Tara mag-ibong mong naong ba? May kakaiba sa batang ito. Hindi ko po layo na yung maging mas magaling. Gusto ko lang po matuto. Hindi ko po maging malay... Ay. Katulong sa iba. Kung ganon,